Alam ko naman ang bawat isa may kanya-kanyang pinagdadaanan. Eh, ka nga. Gusto naman itong umiyak ko. Napaka-bless ng mga talagang sa totoo lang. Ako ata yung madami. Bless yung mga bata, mga youth. O hindi man mga youth, yung mga bata mo. Kasama nila ang magulang nila na buo. Eka nga. Sa lahat naman, maaaring yung iba hindi alam yung kwento ng buhay namin. Isa din akong OFW. Dinadas namin yung maraming pagsubok sa buhay, eka nga. Pero, ang pinaka-importante sa lahat kasi, yung nandyan ka talaga yung faith mo. Yun yung lagi ko din sinishare sa kapwa ng mga nanay. Kung paano namin napagtagumpayan yung maraming pagsubok. Sa time na andun kami, nakabaon kami lahat, ang layo ko sa kanila, mahirap talaga na yung mga anak mo, walang nanay, walang tatay, ang layo mo, hindi mo sila mayakap, gano'n. Kaya, naiiyak ako sa mga nag-share kanina na napipil ko yung sinasabi nila na ang nanay nila malayo, wala silang nag-aasikaso sa kanila. Kasi yun din yung hiningi ko sa Panginoon dati eh. Lord, ayoko nang umalis. Gusto ko naman, nandun ako sa mga anak ko, maalagaan ko sila. Lalo na nga si Norby, that time may sakit siya. Ang buhay ko bilang isang ina, solo parent, kailangan mong uuwi ka. Yung araw na yon kulang para sa kanila, hindi sapat. Hindi mo, bagamat nakakausap mo sila, video call, hindi sapat yung communication nyo sa ganung bagay, lalo na nga nung kay JJ nga, ayan sabi nga niya, pasaway siya. Pero ang laging pinagpe-pray nun nga, loobin ng Panginoon na hindi mahuli ang lahat para sa amin. Biyaya ng Panginoon. Bago kinuha si Norby, nakauwi ako bagaman sa ibang bagay na nagkaroon din ako ng pagkakasala. Eka nga. Tapos, ang isang pasasalamat ko, hindi naging huli ang lahat kay JJ. Sa pag-uwi ko, yung mga sakit ng ulo ko na pinagdaanan sa kanya, talaga siya yung pinakapasaway talaga sa kanilang tatlo eh. Sobra siyang pasaway sa totoo lang. Aminado naman siya eh. Pero ngayon, 99% na nagbabago siya. 1% na lang yung hindi. Kaya proud na ako sa kanya ngayon. Salamat sa Panginoon, binago siya. Kaya ang masasabi ko sa inyo, ano mang pagsubok na mayroon sa buhay, ano man yan, gano'n mang kabigat, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Lagi, yung faith na meron kayo, tatagan nyo pa. Kasi mga bata pa kayo eh. Hindi pa yan ang pagdadaanan ninyo, marami pa. Kaya yung faith, mas lalo kayong maglingkod, tumibay para sa Panginoon. Huwag kayo, ayun nga, yung ginagawa nyo na yan, na sharean, isang paraan yan para lalo kayong tumibay sa paglilingkod. Yun lang. Ay, tapos, yun na, lagi nyo sasabihin sa magulang nyo, I love you, mahal ka namin. Ikaw, Angela, kahit malayo namin mo, sabihin mo yun. Sabi mo nga, hindi ka po mama mo eh. Kaya salita ng lahat para sa iyo. Kasi no choice, alam niyo ba, meron niya akong kaibigan. Kagabi lang, nalaman ko, yung anak niya 40 years old, siya, nasa Dubai siya. Na-rape yung anak niya. 14 years old. Ang hirap ng ganun, di ba? Pero kung yung isang nanay nagsasakripisyo dahil sa ganun, mahirap sa nanay yun, mahirap sa anak. Lahat nagsasakripisyo. Kaya talagang faith talaga ang kailangan. Send ko na lang. Sige.